Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News 40 minutes ago. Just in, Iran foreign ministers says no agreement as of now on ceasefire with Israel. Adds that no intention to continue strikes if Israel stops. So, ito po, idugtong natin sa pronouncement ni US President Donald Trump. Sinabi niya na nagkasundo na daw ang Iran at Israel na mag-ceasefire. Kaya kanina, yung vlog ko kanina na parang alanganin pa ako nito. Hintayin natin na ang Iran mismo magsabi kung totoo bang may ceasefire. So ito na nga, nagsalita na ang Iran foreign minister na walang kasundo ang ceasefire. Kaya lang, sabi naman niya na pag tumigil ang Israel sa kaatake sa Iran, ang Iran titigil na rin sa pag-atake. So ano ba ito? Naghihintayan lang sila. Okay, magbasa tayo sa mga Okay. Ito yung article mismo ng GMA News Inline. No agreement as of now, sabi. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on Tuesday, ngayong araw, that there was no ceasefire agreement with Israel as of now, but if it stopped its attacks, then Tehran would also stop firing. Ayun pala. No ceasefire. Depende sa Israel. Kung ang Israel hindi na mag-atake sa Iran, hindi na rin kami atake. Ganon. So, walang kasiguruhan. Sabi ng foreign minister, as of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operation. Araghchi posted on social media shortly after the US President announced a deal would begin around 0400 GMT. Araghchi added that if the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 a.m. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards. Okay, so delikado po itong nangyayari sa Iran and Israel. Nakisawsaw na ang US at ang Iran rumesbak, nagpaulan missile sa US Air Base sa Qatar. So, very nakaka-alarma po kung ako lang inyong tatanungin dahil Pilipinas, meron tayong US bases. Kung wala sanang walang US bases, mas kalmante ako dahil hindi tayo madadamay. So, dalawa ang damay natin dito mga kaibigan. Una, yung pagtaas ng presyo ng fuel na magre-resulta rin pagtaas ng presyo ng bibilhin. Yun ang unang epekto sa atin. Kaya lang, nasanay naman tayo dyan. Nangyari na yan noong 2022 nung nilusob ng Russia ang Ukraine. Ayun, nagtaas ang presyo ng mga fuel hanggang basic goods. Kaya lang, nakasurvive naman tayo. So, kung fuel lang, presyo ng sanay na tayo dyan, di ba? Ang Pilipino, resilient, matibay. Lalong-lalo na yung nasa kanayunan, basta may saging dyan, okay na. May balanghoy, may kamote, okay na. Makasurvive. Ang mahirapan lang yun nasa mga syudad.
Ang mas delikado, yung madamay tayo dahil sa US bases. Kung bakit pa tayo kasi nagkaroon ng yung EDCA sites. Hindi ako against sa security kaya lang sa labanan ng mga superpower kasi, pag kumiling ka sa isa ay talaga madadamay ka. So dapat i-professional yung palakasin ng ating depensa. So dapat ang armed forces, yun, magbili tayo ng mga bagong kagamitan on our own. Ang nangyayari kasi ngayon, yung dumidikit tayo sa US, lalo na yung balibalita na bibili tayo ng F-16 ba yun, yung offer sa atin na kamahal-mahal. So mas mabuti pa yung bagong announcement ni Secretary Chodoro na 12 FA-50 fighter jets from South Korea. Mas maganda pa yun kaysa yung US. Sobrang mahal ang US jet fighters. Sabi nga ni General Romeo Pukis, isang Air Force pilot, logi tayo, maintenance pa lang hindi natin kaya. But anyway, back to EDCA. May kaibigan ako sa US. Worried siya. Sabi niya, nag-message siya, tuwan-tuwa siya nung nag-announce si President Trump na mag-ceasefire nga ang Israel at Iran. Sabi niya, malayo ba kayo sa EDCA sites? Kasi delikado yung Northern Luzon. Sabi niya, yung tatlo sa Isabela and Cagayan, yun ang delikado kasi nakatutok sa Taiwan. Sa Mindanao, isa naman lang ang isa lang ang EDCA, although hindi pa na-develop. Yung Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, wala pa, halos mga buildings lang, mga kailang mga equipments. So hindi pa mag-a-attract ng giyera yung Lumbia Air Base. Ang delikado yung saan nila pinisto yung missiles ng US, yung Typhoon Defense Missile System. I think nasa Northern Luzon kasi nakatutok yun sa Taiwan. Yun, silang delikado pag nagka-giyera. So, let's pray mga kaibigan na sana huminto na itong giyera na ito at mga OFWs natin dyan sa Iran, Israel, Middle East, ingat kayo palagi dahil kayo ang number 1 na maapektuhan dyan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang balay ni Kuya. Nga na kayo. So, kawayan lang ang atop. Muna niyang ito ay atop ni Kuya. Igaling ko. Sugabok na gid kaayo. Kawayan lang. Kayo ang atop ni Kuya. Kawayan. Bigay mo gid ng atop ni lang Kuya nga kawayan lang. Buday ko na niya. Ay, kalang ko bro. Ay nalugay apat tunto igura pa makalisod. Tagali mo to eh. Balay o katop na gyud sila og bago. Di kagi sa Oo, okay. Nag-video. Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa mga sin. Salamat sa tanan.
Salamat. Salamat yun. Salamat. Yun among balay nga Nato pa na gyud ang among ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kayo. Oo, sige, salamat po.